So, ano kaya magaganap? Pero hindi ko alam kung ano, kung nabalitaan niyo na 'to. Pero kahapon, 'di ba may event kahapon sa PFP, Partido Federal ng Pilipinas. Nagsalita si presidente do'n sa event. Anong sinabi niya? Mag-ano, mag-unity daw tayo ulit. Unity ulit, unity. Okey lang naman 'yun. Pero siguro with the right people, walang problema naman mag-unite. But with the right people na siguro. Parang, 'di ba, para matuto naman tayo sa history. Kasi kung uulit tayo sa nangyari dati, parang hindi naman tayo natuto sa history niyan. Ano sabi? In a speech during the oath-taking of 33 new members of the PFP at a hotel in Manila, Marcos believes PFP should stick to the one he carried during the 2022 national elections since he said it resonated well with the public. Sabi, what we've done is we've reorganized the PFP to ensure our party is ready for the upcoming 2025 elections. But the reason we've been doing this, because if you remember in the last election, what we fought for, what we cried out for was unity. Yun ang sinabi niya. Sabi niya, we have organized a steering committee. So meron na silang komite na na magpaplano ng mga strategies moving forward ng Partido Federal. Ang sabi, we will then go and make our alliances with the different parties. Ito na. Itong sinabi. Of course, lakas CMD. Given na yan, lakas CMD. NPC, nationalista, nationalista yan. Ito pala yung NP. Nationalista Party pala yung NP. NPC and NUP are there, especially in the House. So, given na to sila ka CMD, Martin Romualdez yan eh. Given na yan. Pero mga kotsero, ang nakakatawa rin dyan sa lakas CMD, although si Martin Romualdez ang presidente dyan, ang chairman emeritus ng lakas CMD ay si GMA. Tayo po ay magbibigay po guys sa ating mga kaibigan muna sa Sendwave. Kung kayo ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, may pwede na kayo magpadala na yung marimetes sa Pilipinas. Gamit po ang Sendwave. Gagawin nyo lang, i-download ng Sendwave app. Gumawa kayo ng account, lagay nyo ba ang account details dyan. At pwede na kayo magpadala sa GCash, sa mga bangko, iba't ibang mga pawn shops. At kapag ginamit nyo pa kayong promo code na Coach Jate, makakuha kayo ng karagdagan $20 free credit. Kaya gawin na sa Sendwave for all of your remittance needs. Okay. So, with the current happenings with Lakas CMD and Sara Duterte and GMA, parang let's see. Let's see kung ano mangyayari dyan. Kasi again, ang chairman emeritus niyan ay si GMA, Gloria Macapagal Arroyo. So NPC, NP, NUP, especially in the House, sabi. But of course, we also need to talk to the governors. They have their own, they have local parties. Yun ang sinabi ni Presidente. Ngayon, syempre, nagsalita na yung Lakas tsaka yung NP. Nationalista Party. Given na rin to si NP kasi dito galing si PBBM eh. Nationalista Party siya galing. Diyan din galing yung tatay niya. Dati, liberal yung tatay niya. Partido Liberal. Noong una. Tapos, lumipat siya ng nationalista. And then, bumuo siya ng sarili niya, yung KBL na. Kilusang Bagong Lipunan. So, pero, I mean, si PBBM, kaya nga karamihan ng mga Marcoses nung bumalik sila sa Pilipinas. Tawag dito? Ang partido nila is really NP, nationalista. Konti na, hindi nga, nakakapagtaka nga din sa bumalik sa KBL pero I guess it is just a political strategy. So, NP, Nationalista Party, Lakas CMD, ito Martin GMA yan, Martin GMA, ito Bilyar, NP.
Mamaya pupuntahan natin si NPC. Kalma lang. Kalma lang, kalma. So sabi, tinanggap ng Lakas CMD at Nationalista Party nitong Huwebes ang anunsyo ni PBBM na naglalayon ng alyansa sa pagitan nila at ng PFP ng Pangulo para sa eleksyon 2025. This will be very interesting mga kotsero. Alam niyo kung bakit? Sino kaya magiging line-up nila kung ganun? Kasi sino magiging line-up nila? Babalik kaya sa senador si Villar, si Manny Villar? Magse-senador kaya uli siya? We don't know. Kasi last term na to ni Cynthia Villar eh. Final term na to ni Cynthia Villar. Hindi ko alam hindi na siya pwedeng tumakbo for senator. Let's see. Walang hatak si Camille. Walang hatak si Camille. Sa Las Piñas siguro meron, pero national scene mahirapan siya. For sure. Mahihirapan siya sa national scene. Lalo na ngayon yung nanay niya kung ano-ano pinagsasabi. Lalo na ngayon yung nanay niya kung ano-ano pinagsasabi. Inaaway ang mga yung lower house dahil sa gustong baguhin ng rice tariffication law. Malabo. Marami nang galit sa rice tariffication law eh. Tapos ngayong gustong amyendahan yung RTL. Galit na galit si Villar. Oy, sabi, oo. Ano sabi niya? Kaya namin ginawa yung rice tariffication law dahil ang NFA ay sobrang corrupt. Sinabi niya. Sobrang corrupt daw ng NFA. Oo. Pero ang naging solusyon nila sa sobrang pagiging corrupt ng NFA, ang naging solusyon nila ay dagdagan ang nagbebenta ng bigas. Ang genius, guys. 'Di ba? Ang naging solusyon sa korupsyon ng National Food Authority ay hayaan natin ang mga private importers ang magpasok ng bigas. Bakit hindi nilang pinigilan yung corruption sa NFA? Kung si Camille Villar ang tatakbo, malabo. Baka yung tatay pa yung manalo, si Manny. Kasi subok na yun sa Senado. Kaso nga lang, may intriga yun. May intriga siya dun sa sa Daang Hari, tsaka dun sa isa pang kalsada. Basta dalawang kalsada yun. Isa sa Sukat, isa dun sa Daang Hari. Dalawa yun. Dalawang kalsada yung ini-issue sa kanya. Dahil dahil parang nakitaan nila ng corruption dahil yung Daang Hari dadaanan lahat ng kamelya. Totoo, lahat ng villages ni Villar doon sa yung Villar City. Dadaanan ng Daang Hari. Kaya nagkaroon ng problema. Ayun, C5 extension. Yan, C5 extension. Kasi lahat yun dadaanan ng Daang Hari tsaka C5 extension. So, kung if anyone na merong kapasidad na makabalik, baka si yan. Baka si Manny. Si Manny Villar yan. Yung anak, si Camille Villar, we don't know yet. 50-50 ang chances nun. Si Mark Villar, alam nyo, feeling ko, si Mark Villar, kaya siya nakapasok na senador kasi he is riding on the coattails of the Duterte legacy. Nung malinis pa ang Duterte legacy. Nung malinis pa siya. Nung malinis pa ang tingin ng mga tao sa Duterte legacy. Kaso hindi na ngayon. Madumi na eh. Ang dumi na ng tingin ng tao sa Duterte legacy. Noon kasi, syempre, DPWH siya, di ba? DPWH. So, nung DPWH siya, kumbaga, siya yung sentro ng usap-usapan pagdating sa build. Di ba sobrang build up yan sa build. Walang ginawang mali yan eh. Yung build na yan eh. Lahat ng ginawa niyan, perfect.
Pero sa totoo lang, mga kotsero, kung hindi niya sinakyan yung build, wala, hindi siya mananalo. Hindi siya mananalo. But anyway, ayun na nga. Sinabi ni House Assistant Minority Leader Micaela Swansing ng Nueva Ecija na ikinatutuwa ng Lakas CMD na naisip ng Pangulo ang Lakas CMD bilang posibleng kaalyado. Syempre, magpinsan sila ni Martin eh. Ganun talaga yun. Okay lang. Masaya daw sila, okay lang yun. Sa panig naman ng Nacionalista Party, inihayag ni Surigao del Norte lawmaker Ace Barbers na ang pagkikipag-ugnayan ni Marcos sa iba't ibang partido bilang election allies ay nagpapakita ng kanyang commitment sa unity. And this is a good move on the part of the president. This is a manifestation of unity because we want to come up with a common agenda for the Filipino people. A big step in doing so is calling for a multi-party alliance because we need a democratic strategy in serving our people. Yun. So, syempre, game dyan si Nationalista Party. Given na yan. Itong dalawang to, given na yan. Nationalista Party at saka Lakas CMD. Okay, pero ang question is, bakit daw hindi kinontak ang hugpo ng pagbabago? Alam niyo po, mga kotsero, very, very simple lang po ang sagot dyan. Huwag na po natin masyado i-complicate. Hindi pa po national party ang HNP. Hindi po national party ang HNP. Regional party lang po siya. Regional party siya sa Davao. Kasi ginagawa nilang issue. Hindi naman issue yun eh. But, even if it is a national party, which I think they will become a national party, feeling ko magiging national party ang hugpong. Kasi, take note, si Sara, walang partido. Nag-resign siya sa Lakas, di ba? I'm thinking, ito, churi ko lang naman to, churi. Pero pag nangyari to, mga kotsero, you've heard it first dito sa channel ko, sa Coach Jared YouTube channel. You've heard it first here. Churi ko lang naman to, churi ko lang. Baka magkaroon ng PDP HNP. Baka lang, baka, okay? Ano lang yan ha? Churi ko lang yan, churi. Teorya ko lang. Kasi mga kotsero, masusolidify mo yung DDS sa isang partido. Masusolidify mo siyang ganun. Hindi pwedeng hindi mo sila pwedeng paghiwalayin ngayon. Hindi mo pwedeng i-divide ang suporta ng DDS. Hindi mo sila pwedeng hatiin. Kasi mga kotsero, pag hinati mo ang suporta ng DDS, lalo silang hihina. So, kailangan nilang mag-consolidate ng kanilang kakayanan, ng kanilang kapangyarihan. And that will happen kung magsasama ang PDP, which is yung grupo ng tatay ni Sara, at ang HNP, which is yung hugpong ng pagbabago na grupo ni Sara. Ano ba sinabi ng PFP tungkol sa HNP? Ayan, Tumanggi muna si Tamayo na banggitin kung ano-anong political parties ito dahil ongoing pa ang pag-uusap. Inihayag ng gobernador na hindi kasama sa kinakausap ng PFP ang HNP. Hindi rin lang kinakausap ang HNP ni VP. Paliwanag ni Tamayo na nagkaroon ng alliance ang HNP at PFP noong 2022 election at pagkatapos ng election natapos na rin ang alyansa. Kaya sila nagkaroon ng alyansa, hindi yan katulad ng as in partnership. Kasi nga, again, ang HNP po is a regional party. Hindi, yan, unofficial alliance yan. Kasi sumuporta lang sila doon sa Uniteam. Pero that's unofficial. Hindi yan official na pirmahan. But anyway, dagdag pa ni Tamayo na para sa 2025 elections, iba namang alyansa ang binibuild up ng PFP.
Pero bukas naman daw sila sa HNP at sa iba pang mga political parties. So, yun ang sinasabi niya. Yan ang sinabi ng Partido Federal. Oo. Wag na daw muna yung wag na daw muna yung PFP. Wag na muna kayo. Wag na kayo. Wag na, hindi kayo kasali dito. Doon kayo, magsama kayo ng PDP. Di ba hate na hate ni Sara yung PDP? So, good luck na lang. Kung ano mangyayari doon. Kasi naalala ko galit na galit si Sara sa PDP. Kasi di ba kinukumbinsi nga ni Digong na mag-PDP si PDP laban si Sara, tapos sabi niya ayaw niya. Kasi nandun daw si Bongo. Yun yung chismis nun eh. Andun daw kasi si Bongo kaya ayaw niya sa PDP. Chismis lang naman yun. Chismis lang. Sino ba nag-chismis nun? Si Tulfo, yung kuya. Simon Tulfo. Siya yung nag-chismis nun eh. Simon Tulfo. But anyway, sa sa NPC, ang goods lang naman. Pero pinag-uusapan pa. Early stages pa lang daw, sabi ni Tito Soto. Sabi, I've had initial talks with representatives of the president, so we have yet to formalize. At the moment, our party is in alliance. At the moment, our party is in alliance with the president. So, doon pala sila nakaalyado ngayon. Ngayon, as in right now, at present. Pero siguro, ang i-formalize lang is yung kandidato nila. Tito Soto, sigurado na yan. Tsaka sure win yan, si Tito Soto. Sure win yan. Si Tito Soto dyan. Si Tito Sen. Di ba may lumabas ng survey? Di ba? Sabi, nag-number 1 daw si Digong sa survey ulit. Sa Tanghira yata yun eh. Ang nakakatawa lang sa survey na yun, pareho sila ng score ni Tito Soto. Pareho sila ng score. Parang 50-something, 52 or 51. Pareho sila. 52% or 51%. Pero inuna yung pangalan ni Digong. Siguro dahil alphabetical. Baka dahil alphabetical order. Kasi mauna nga naman ang D sa S. Siguro dahil alphabetical lang natin. Pareho lang naman sila ng percentage. Unahin lang natin Duterte kasi mas nauuna yung D sa S. Nauna daw yung Duterte sa Soto. Oy, joke lang yan ha. Pero totoo yung survey na parang 52% yata or 51%. Pareho lang sila ng score. Pero ang nag-number 1 nila si Digong. But anyway, so yun ang sinabi ni Tito Soto. Pero ako, Chero, medyo interesting din itong ganap sa side naman ng Sara Duterte. Di ba naglabas na nga itong mga Duterte na kanilang senatorial slate? Si Bongo, si Ipe, Philip Salvador, si Bato de la Rosa. So far, yun pa lang naman eh. 3 pa lang. There's an interesting development sa side naman ng mga Duterte. For example, may ganito. Ay, si Marrojas, oh. Kasama yung HNP. Tsaka si GMA. Si Mentor. Si Mentor, guys. Mentor ng destabilisasyon. Mentor ng destabilisasyon. So, nag-meeting sila last year, April 16, 2023. Although, ibig sabihin may connection. So, it's possible na si Marrojas could be planning a political comeback. Yun yung yung sinabi dito ng politiko eh. Baka raw may political comeback. So, speculation has been swirling in recent months that Rojas, a cousin of First Lady Liza Araneta Marcos, would be appointed to the cabinet by President Ferdinand Marcos Jr. Na hindi naman nangyari. Diba? Si Recto yung nahalagay. Si Recto yung na-appoint eh. Hindi siya eh. The commemoration of former President Rojas' death anniversary coincided with the kick-off of the province's 122nd founding anniversary named Kapistahan. So, pumunta raw kasi doon si
GMA at saka si Sara. Yan. But we don't know. Hindi natin alam. Di ba? May mga usap-usapan nagaganap dyan eh. Hindi naman natin alam yan eh. Kung ano yung mga political conversations na nagaganap. Di ba dati, bumisita lang si BBM tsaka si Aimee sa Davao para batian ng birthday si Sara, tapos magulat-gulat na lang tayo, may uniteam na. Di ba? Di natin alam eh. Meron pang isa. Gloria Arroyo encouraging ex-President Duterte to be active again in politics. Yan ang sinabi ni Bongo naman. Bongo. Last year din yan, September 11. Nag-meeting si GMA, si Duterte, Tito Soto at Salvador Medialdea. So posible mga kotsero na ang senatorial slate ng PDP, at least the PDP side, will be Duterte, Rodrigo, Go, De La Rosa, Salvador. Most probably. May 4 na kayo dun. Ngayon, meron ka pang HNP. Hindi natin alam kung sino ang papasok sa HNP. Pero sabihin na natin, no, let's assume si Mar Rojas papasok sa HNP. Halimbawa lang. Kasi tight naman ang mga Dilawan tsaka sila Duterte. So most probably si Senator Aimee will also join them. Probably kung di sa PDP, baka sa HNP. Kung magre-regional na ang HNP. So you have 5 already sa PDP or HNP. Sa ano naman sa PFP wala pa eh. Nag-announce pa lang sila eh. Although kung totoo yung sinasabi ni Tito Soto na may alyansa na ang kanilang alliance ngayon ay with PFP. So, siya pa lang ang for sure na magiging senatorial slate ng PFP and allies. So, most probably yun. Tito Soto will be one for sure. Sino pa ba? Wala pa eh. Wala pa yung iba eh. Si Tolentino din pala. Si Tolentino is part of PDP. Re-electionist na rin pala yon. So, 6. May 6 na sila. 6 na lang kailangan. So, si Digong, si Go, De La Rosa, Salvador, Aimee Marcos, most probably, and Tolentino. Tatakbo ba si Honasan? Alam nyo mga kotsero kung tatakbo si Honasan, sumama siya kay Lacson. Promise. Baka doon magkaroon siya ng tsansa. Kasi, di ba? Let's see. Si Willie wala na nag-out na si Willie. Di ro siya tatakbo. Kung lakas si MD yan, malamang sa malamang. Kung aakyat si Martin Romualdez, yun, lakas si MD yun. So, meron ka ng Soto, Lacson, Romualdez. 3. Si Harry Roque. Kung si Harry Roque, mga kotsero, sigurado yan sa yan? Sa HNP yan. Or PDP. Either of the two. Ayan, si Erwin Tulfo rin pala. Tama. Erwin Tulfo. Kasama yan. Re-electionist na ba si Revilla? 2019. Ay, oo. Tama. 2019 yung huli niya. So, yan. Revilla na yan. So, Revilla, Lacson, Soto. So, pero kung sasama kung sasama nga si Honasan, mas magandang sumabit siya doon sa grupo ng mga yung mga matatagal ng nire-recognize na senador. Kasi dati naman siyang senador eh, in fairness. We don't know yet. We can only speculate. Pero kung sa ako lang naman to, sa observation ko lang. Sa pananaw ko lang, yung feeling ko, mga sure na PFP,
kung totoo tong kwento na 'to, yung mga sinabi ni Tito Soto, si Tito Soto, Lacson, possibly Honasan, possibly Romualdez kung tatakbo siya. Possibly si Erwin Tulfo. Yan, sure yan. Possibly Bong Revilla rin pala kasi lakas CMD siya. So, may 6 din sila. May 6. Si Pia Nationalista Party? Talaga. Nationalista pala siya. O di sure na rin siya sa PFP. Kasi nandun yung alliances nila sa PFP. So, may 7. May 7 na. May 7. So, again, mga Ochero, maraming po salamat sa inyo patuloy na pagsubali sa ating channel. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, mag-share, at mag-subscribe sa ating Coach Jared YouTube channel. And paki-follow na rin po tayo sa ating Facebook page na Coach Jared, and I'll see all of you in our next Coach Jared Live. God bless you and see you next time, guys. Bye! Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?